Eto na, pati po si Hanilet, yung common law wife ni dating Pangulong Duterte na mayroong mga sinasabi na hindi maganda, pinatulan na rin ng Malacanang. At mismong itong si Undersecretary Attorney Claire Castro, Malacanang press officer, ang siya hong sumagot tungkol dyan. Dahil talagang hindi daw ho kailangan at hindi ho tama kapag para bang ikakatuwa pa kapag may problema ang ating bansa. Narito po ang sagot ng Malacanang tungkol dyan sa isong yan, tanong ng media, na alam naman po ninyo, regular, may mga briefing sa Malacanang. Lahat ng isyo, sinasagot na. Vansenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanilet Abençania, Ayan na ho. huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Wow, ayan o. May tapang na dating na statement at sagot ng Malacanang at mayroon ding matinding panawagan na huwag kayong manggulo sa ating gobyerno. Madiin din po ang sinasabi ni Jose Castro na pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng hustisya sa lahat. So, rule of law. Pero, well, kung ano ang pinanghuhugutan nitong common law wife ni Duterte kung bakit siya nagsasalita ng ganyan, eh siguro hindi niya matanggap na si Duterte ay nakulong dahil mayroong complainant. Siya ay lilitisin dahil may kaso. Hindi naman tayo aasa ng anumang mga magiging positibong statement mula sa kailang kampo. Kaya lang, yung ganyang mga statement, na ganyang mga salita, hindi naman ho talagang palalampasin ng Malacanang yan at ng gobyerno.
Mabuti nga't nandyan si Castro na siyang sasagot at sumasagot sa isyong ito. Paano kaya kung wala si Jose Castro? Excuse me po. Sino ang sasagot dyan? Ayan ang tanong. So madiin. May pagkundina, may kasamang galit, at may kasamang paalaala na hindi pwede manggulo at konsintihin ang panggugulo. At paalaala rin at idiniin din na hindi pwedeng ibalik at mabalik sa ating bansa ang mga paglabag sa karapatang pantao. Ayan po ang sinasabi ng Malacanang ngayon. Wow! So, matindi. So, ang ibig sabihin po nito sa aking analysis at opinion, anuman ang sasabihin ng kampo ng dating Pangulong Duterte, taga-suporta nila, pamilya niya, against the government, under President Marcos, sasagutin kayo. Pananagutin kayo. Hindi na po magdadalawang isip. Hindi na actually nagdadalawang isip ang Malacanang para hindi kayo sagutin. Talagang sinasagot ka agad kayo. Kaya nga po yung everyday na briefing, press conference sa Malacanang ay napakahalaga nun. Dahil ang everyday din ng mga issue ngayon ay nasasagot na ng tama, napapanindigan kung ano ang dapat ipairal ng Estado laban sa mga nagsasalita ng wala sa lugar o mga pagbabanta o kung ano-ano. Yan po yung isang magandang development tungkol dito. So asahan na natin na ang anuman at anumang grupo at sino man po ang magsasalita against the government na kawalan ng respeto, kawalan po ng tiwala, ay yan ho ay sasagutin na. At dapat lang. Kasi yung bagay po na may kaugnayan sa karapatang pantao napakahalaga. Yung issue naman na kung ano ang karapatan ng Estado, ano ang dapat gawin ng Estado, ay napakahalaga rin. Dito po established na ang gobyerno ay hindi magpapabaya. No one is above the law. Ayan ang ibig sabihin nun. Kita nyo yung dating ng boses ni Jose Castro, may diin, may hamon at may galit. Kasi, palagay ko man, tama lang yon. Nawawala na kasi ng paggalang. Pero hindi naman natin inaasahang gagawin nila yan. May mga pinagmanahan sila eh. At walang respeto sa ating mga otoridad. Pero iba na po ngayon eh. Sumasagot na ang palasyo, hindi na sila magpapabaya at warning at iba pa ay karapatan naman gawin niya. Ano ito? Sagutan ba ito? Magsasagutan ba sila? Kaabang-abang talaga ang mga development. Ano po? Please like and share ng ating mga video dito po sa Mike Abby Opinions. Isama na natin yung pong isang channel natin na MA Pinoy TV.